paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagim. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. May ibang tao ang kapag nakaranas ng malagim na pangyayari na maituturing na bangungot, hindi na magkaroon ng katahimikan at lagi nang binabagabag ng sindak sa alalahaning maulit ang malagim na sinapit. Totoo kayang nagbabalik ang lagim o bunga lamang ito ng guni-guning likha ng matinding takot sa naganap na bangungot? Narito ang unang bahagi ng makapangalisag balahibong kwentong tampok sa linggong ito na pinamagatang Nagbabalik ang lagim sa isa na namang gabi ng lagim. Sino ka? Sino ka? Paano ka nakapasok dito sa kwarto? Mahalagang makilala mo ako, Karina. Bitiwan mo ako! Hindi ka makalalabas ng kwarto. Walang maaaring tumulong sa'yo, Karina. Malayo itong bahay sa ibang kabahayan. At alam kong wala rito ang iyong asawa. Isa pa may kapangyarihan ako.
Meron akong karunungang itim. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, magagawa kong lahat ng gusto ko sa'yo. Ano kailangan mo sa akin? Matagal na akong nagpapantasya sa kagandahan mo. Kaya ang kinigit sa... Oh, alas 12 na pala ng gabi. Malapit nang umuwi si Kuya Nick. Sabi niya hanggang alas 12 yung overtime niya doon sa opisina. Kaya nagbasa muna ako ng pocketbook para mahintay ko yung pag-uwi niya. Nakatulog pala ako nga pa nagbabasa. Ano ba yan? Ngayon lang nangyari sa akin ito. Makalabas nga muna dito sa kwarto. Hihintayin ko na lang sa salang pagdating ng amo kong lalaki. Huh? Bakit nakabukas ang pintuan sa harap ng bahay? Alam ko sinara ko yun bago ako pumasok sa kwarto. Bakit ganito? Sira ang lock ng pinto. May nagdistrong ka sa pintuan ng bahay. Ipapaalam ko to kay Ate Karina. Oh! Bakit nakabukas ang pinto ng kwarto ng amo kong babae? Ay! Si Ate Karina nakaandusay sa sahig. Punit-punit ang damit niya. Halos maubara na. At walang malay. Ay, Diyos ko! Ano nangyari sa amo kong babae? Ano? Pinagsamantalahan ako, Nick. Pinagsamantalahan ako. Sino, Karina? Sino hayop na nagsamantala sa'yo? Sino? Hindi ko siya nakilala. Nawalan ako ng malay sa takot ko sa kanya. Natauhan lang ako nang gisingin ako ni Beth. Ang pinagtataka ko, Kuya Nick, hindi ako nagising habang may ibang tao dito sa bahay. Kaya nga hindi ko natulungan si Ate Karina bago ka dumating. Sabi ng lalaking yun, walang makakatulong sa akin dahil may kapangyarihan siya. Pero siya karunungang itim. Hayop na yun. Sino ba na lalaki yun? Mapapatay ko siya. Mapapatay ko siya. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Masarap. Masarap itong niluto mong almusal, Lola. Himalaya yata si Bion. Sa tagal ng pagsasama natin, mula na maulila kang lubos sa mga magulang mo. Ngayon ka lang nasarapan ng luto ko, Hindi ko lang nasasabi, Lola. Pero noon pa ako nasasarapan sa luto mo. Pareho kayo na yumaon lolo mo. Bulero! Ay, sa wakas. Nakita rin kitang tumawa. Oh, dati naman akong tumatawa. Pero madalas seryoso ka. At madalas, gusto mo nag-iisa ka. At umalis ka ng bahay. May pinagkakaabalahan lang ako. Ano naman ang pinagkakaabalahan mo? Secret. Simeon. Binata itong apo mo. At natural lang na may pagkaabalahan ako bilang isang binata. Halimbawa, ang pandiligaw. Sana nga. Sana nga'y panliligaw lang ang pinagkakaabalahan mo.
At hindi ang... Ang Alam ano? mo, ang gusto kong sabihin, no maaksidente ang mga magulang mo, nasawi agad ang iyong ama. Pero ang iyong ina habang nag-aagaw buhay, kinausap ka ng sarilinan. Ayaw mo namang ipaalam sa akin ang pinag-usapan nyo bago nalagutan ng hininga ang iyong ina. At yun ang aking inaalala. Lola, wala ka naman dapat ipag-alala. Dating mangkukulam ang nasira mong ina, Simeon. Hindi mo maialis sa akin na maghinala na bago nalagutan ng hininga ang iyong ina, ipinamana niya sa iyo ang karunungan niya bilang isang mangkukulam. Ano, Nick? Karunungang itim? Oo, Rusty. May karunungang itim daw ang lalaking pumasok sa aming bahay at nagsamantala sa asawa ko. Inamin ko na sa iyong gumugulo sa isip ko dahil dadalawa lang naman tayo rito sa ating opisina. Atin-atin lang to, Nick. Walang ibang makakaalam ng masamang nangyari sa asawa mo. Tiwala naman ako sa iyo dahil kaibigan kita. At matagal na tayong magkasama sa trabaho. Totoo kaya yung karunungang itim? Maaari. Dahil sa unang pagkakataon, naging malalim ang tulog ng aming kasambahay. Nung gabing pinasok ang bahay namin ng hayop na nagsamantala sa asawa ko. Nick? Makilala ko lang ang hayop na lumapastangan sa asawa ko, Rusty. Magbabayad siya sa akin. Magbabayad siya sa akin ng bahal. Kahit meron siyang karunungang itim. Kawawa naman ang asawa ko. Kahit natutulog siya, bakas sa mukha niyang pagkabahala. Kahit natutulog siya, para siyang nahihirapan. Malamang napapanaginipan niyang naging karanasan niya nang pagsamantalan siya ng hayop na lalaking kumakasa sa kanya. Karina, gumising ka. Karina! Nick! Bumangon ka muna. Umuungol ka habang natutulog. Napasigaw ka. Binabangungot ka yata. Ang lalaking nagsamantala sa akin. Babalikan niya ako. Nagbanta siyang babalikan ako. Huwag kang matakot. Pagsasamantala niya uli ako. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Simeon, Lola, kalaliman ng gabi. Lalabas ka ng bahay? may pupuntahan lang ako sandali. At saan ka pupunta? Kailangan ba ipaalam ko sa inyo lahat ng lakad ng binatang kagaya ko? Kailangan. Dahil nag-aalala ko. Wala ka naman dapat ipag-alala sa akin, na. Kaya kong pangalagaan ang sarili ko. Nag-aalala ko sa maaaring gawin mo. Ano naman sa akala mong gagawin ko? Simeon, hindi ako naniniwala na hindi ka pinamanahan ng iyong nasirang ina ng kanyang karunungang itim. Iyon ang totoo, Lola. Iba ang nararamdaman ko sa iyo.
Umaalis ka ng bahay nang walang paalam. Kailan mo pa ginagawa yan? La, pwede ba? Huwag kang maghinala lang masama sa akin. Dati rin ako may karunungang itim. Pero itinakwil ko ang karunungang yon dahil nagbalik loob ako sa Panginoon. Bagay na hindi ginawa ng iyong ina nung nabubuhay pa siya. Patuloy na yumakap ang anak kong iyon sa pagiging isang alagad ng dilim sa kabila ng pagtutol ko hanggang maaksidente siya. Lola, huwag kang sumunod sa yapak na nasira mong ina na dating mangkukulam. Lola, huwag kang gagawa ng masama, Simeon. At ako ang makakalaban mo. Sino ka? Sino ka? Ako, Karina. Ikaw na naman. Sinabi ko sa iyo, babalikan kita, hindi ba? Kaya narito uli ako ngayon. Lumabas ka dito sa kwarto ko. Gaya dati, wala kang magagawa para tumanggi sa gusto ko. Aking ka, Karina. Aking ka. Hindi na kaya magwakas ang bangungot na dinaranas ni Karina sa lalaking may karunungang itim. Pakinggan bukas ng gabi ang ikalawang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Nagbabalik ang lagim sa isa na namang gabi ng lagim. Mga nagsigala: Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, June Martin Legaspi, Rosana Villegas, Jerry Mutila, at Susan Robles. Naglapat ng tunog, Temyong, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Isinulat ni Oli Aquino at sa direksyon ni Leonel Benjamin. Gabi ng lagim. Lalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain.
Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, isang lalaking may karunungang itim ang nagsamantala kay Karina. Hindi nakilala ng babae ang lalaking labis niyang kinatakutan dahil nagbantang babalikan siya. Isang gabi, muling napasigaw si Karina sa matinding takot. Narito ang ikalawang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Nagbabalik ang lagim sa isa na namang gabi ng lagim. Karina, gumising ka. Gising. Nick. Pinabangungot ka. Ang lalaking nagsamantala sa akin. Nanginginig ka sa takot. Nasaan ang lalaki nagsamantala sa akin? Walang ibang tao dito sa kwarto natin. Hindi. Tayo lang ang narito. Hindi, narito ang lalaking may karunungang itim. Wala. Narito siya. Karina, huwag kang matakot. Nagbanta siya. Babalikan niya ako. Kasama mo na ako. Katabi mo na ako. Hindi ka na maaaring kantiin ang kahit na sino. Hindi. Babalikan niya ako. Maniwala ka, Nick. Babalikan ako ng lalaking may karunungang itim. Galmusal na ako. Mauli na ako sa trabaho ko, Pat. Ay, Kuya Nick,
Si Ate Karina. Nasa kwarto, papahinga. Bago lang siya nakatulog kaya hindi ko na ginising. Mamaya mo na lamang siya pag-almusalin, pag-gising niya. Narinig kong sumigaw siya kagabi. Nanaginip siya ng masama. Binangungot. Napanaginipan niya ang lalaking gumawa ng masama sa kanya. Napakalaki ng takot ni Ate Karina sa lalaking yun. Totoo, Bet. Kaya halos ayaw na niyang lumabas ng kwarto. At ayaw na niyang iwan ko siya. Bagay na hindi naman maaari dahil may trabaho ko. Kawawa naman si Ate Karina. Bet, Kuya Nick, matagal niya na akong kasambahay kaya parang kapatid na ang turing ko sa inyong mag-asawa. parang kamag-anak na rin ang turing namin sa'yo. Kung nagising lang ako habang pinagsasamantala si ate, magtatanggol ko siya. Kahit pa may karunungang itim yung gumagawa ng masama sa kanya. Hindi na dapat maulit ang pangungot na nangyari sa Ate Karina mo. Talaga, hindi ko napapayagan na masamang mangyari pa kay ate. Bantayan mo siyang mabuti kapag wala ako dito sa bahay. Oo, Kuya Nick. Umasa ka. Itataya ko kahit ang buhay ko para kay Ate Karina. Simeon? No. Anong ginagawa mo rito sa likod bahay? Lola. Nagsasagawa ka ng ritual at orasyon ng isang mangkukulam? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Simeon, hindi tama ang ginagawa mo. Lola, nagkakamali ka. Anong nagkakamali ako? Bago kita nilapitan dito sa likod bahay, nakita kong nakaluhod ka sa damuhan. Nakadipa ang iyong mga kamay. Nakapikit ng mariin ang iyong mga mata. At paulit-ulit kang umuusad ng orasyon sa harap ng nakatirik na baligtad na krus. Hindi ako nagsasagawa ng ritual at orasyon ng isang mangkukulam. Hindi ka makapagkakaila sa akin. Dahil dati rin ako naging alagad ng dilim. Hindi ako mangkukulam. At ano ang ritual at orasyon ang ginagawa mo? Nagpa-practice lang ako. Oo, tama. Ganun nga, Lola. Nagpa-practice lang ako ng magiging role ko sa shooting ng pelikula na extrahan ko. Yun ang dahilan, kaya paminsan-minsan akong umaalis ng bahay. Hindi ko lang ipinaalam sa inyo dahil gusto kong sorpresahin kayo at kapag ganap na akong artista, ganoon. Pero ilang araw na ako nag-a-apply mag-artista sa isang kumpanya ng pelikula. Pwede ba wag mo akong lokohin? Lola, maniwala ka sa Simeon, akin. tigilan mo ang pagyakap sa karunungang itim. Hindi ko niyayakap Kapag ang hindi ka karunungan. tumigil sa pagiging mangkukulam, mapapahama ka! Tapos ko ng trabaho ko, Rusty. Uuwi ka na ba, Nick? Oo, ikaw. Mag-o-overtime ako eh. Pasensya ka na ha. Hindi kita masasamahan ngayon dito sa opisina dahil kailangan kong umuwi ng maaga. Naiintindihan kita. Nag-overtime lang naman ako minsan dahil kailangan eh. May tinapos tayong mahalagang trabaho. Ako man ang lumagay sa katayuan mo. Hindi na ako uwi ng alanganing oras.
dahil sa nangyari sa asawa mo. Naawa ako kay Karina, Resty. Awang-awa ako sa kanya. Mula nang mangyari sa kanya ang bangungot na yun, di na siya makakain. Di na makatulog. Patalas umiiyak. At may pagkakataong basta na lamang siyang sumisigaw sa malaking takot. Nick, kailangan yatang ipagamot mo ang iyong asawa. Ayokong malaman pa ng ibang nangyari sa kanya. Mahirap na suluhin mo yung problema mo. Nakakatulong ko naman sa pag-asikaso kay Karina yung kasambahay namin na parang kamag-anak na namin. Sinira ng lalaking yun. Sino man siya? Ang tahimik na buhay ninyong mag-asawa. Makikilala ko rin siya, Rusty. Nick? At kapag nangyari yun, kapag nakilala kong lumapastangan sa asawa ko, matitikman niyang lupit ng aking paghihiganti. Wala si Karina dito sa kwarto. Nasaan kaya asawa ko? May ingay sa labas, ha? Ingay na parang may dinudustrong ka. Bigla ko tuloy naalalang sinabi ni Beth. Nung magising ako, Kuya Nick, nakita ko bukas yung pinto doon sa harap ng bahay. Nakita ko sira yung lock ng pinto. Dinistrong ka ang lock. Kaya nakapasok ng nagsamantala kay Ate Karina. Baka totoong kinatatakutan ni Karina. Babalikan ako ng lalaki nagsamantala sa akin. Nagbanta siya. Babalikan niya ako. Baka ang lalaki nagsamantala kay Karina ang may kagagawan sa narinig kong ingay sa labas. Baka sinisira na naman yan lock ng pinto. Baka totohanin niyang banta kay Karina na babalikan niya ang asawa ko para muling pagsamantalahan. Mabibigo siya sa pagkakataong ito. Ang susi ng kabinet. Bubuksan ko kagad ang aking drawer para makuha kong itinatago kong baril. Ito. Ngayong hawak ko ng aking sandata. Lalabas na ako ng kwarto. At sino man lalaking pumasok dito sa bahay, sino man siya na magsasamantala uli sa aking asawa, mamamatay siya. Papatayin ko siya. Balikan natin ang kasaysayan tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Kailangan maging maingat at alisto ko. At nakahanda ang aking baril. May naglalakad sa kusina. Pagkukubli ako. Parang papalapit dito sa kinakukublihan ko ang mga hakbang na narinig ko. Malas lang ng lalaking pumasok dito sa bahay namin kung sino man siya. Itututo ko na ito sa kanya habang papalapit siya sa akin. Huwag kang kikinig sa matama! Kuya Nick, wag mo ako tukan ng baril. Beth, ikaw pala. Eh,
nagising ako kasi nga narinig ko yung ingay dito sa sala. Paglabas ko, may naramdaman akong tao doon sa kusina. Aalamin ko sana kung sino. Ay, narinig ko, nagbukas ang pinto ng kwarto nyo. Magsusumbong talaga ako sa'yo, Kuya Nick. Magsusumbong ka? Oo, kasi nga paglabas ko sa kwarto ko, nakita ko bukas yung pinto doon sa harap ng bahay. Sira yung lock. May nagdistrong ka sa lock ng pinto, Kuya Nick. Sinong nagdistrong ka sa pinto? Sino? Ang lalaki may karunungang itim. Nick, ang lalaki nagsamantala sa akin. Siya ang sumira sa lock ng pinto. Nakita mo lalaki yun, Karina? Hindi, kasi nagpunta ako sa banyo. Malamang nahaba na sa banyo ko. Nagpumilit pumasok sa bahay ang lalaking yun para pagsamantalahan na naman ako. Huwag kang matakot. Narito ako. Hindi kita pababayaan. Ano man ang mangyari, hindi ko papayagang maulit ang nangyaring bangungot sa'yo. Kuya Nick! Pet! Ano nangyari? Nakita mo ba lalaking pumasok dito sa bahay? Hindi! Malamang umalis siya dahil nakita niya may mga kasama ako na narito kayo. Pero sigurado ako babalikan niya. Karina. Ipanatag mo loob mo. Wala ka na dapat ikatakot. Ngayong narito ako, walang sino mang maaaring gumawa ng masama sa'yo. Nick, alam ko, tututuhanin ng lalaking yun ang banta niya. Babalikan niya ako para muling pagsamantalahan. Babalikan lagim sa bahay na ito. Babalikan ako ng lalaking may karunungang itim. Totoo kaya ang kinatatakutan ni Karina na babalikan siya ng nagsamantala sa kanya? Pakinggan bukas ng gabi ang ikatlong bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang nagbabalik ang lagi sa isa na namang gabi na lagi. Nagsigala Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, June Martin Legaspi, Rosana Villegas, Jerry Mutia at Susan Robles. Naglapat ng tunog Temyong sa musika ni Bugoy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Isinulat ni Oli Aquino at sa direksyon ni Leonel Benjamin. Gabi ng lagi. Lalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi
sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, kahit sa kalaliman ng gabi, nagigising si Karina na sumisigaw sa takot dahil pinapangungot ng nangyaring pagsasamantala sa kanya ng hindi niya nakilalang lalaki. Hindi mawala ang sindak ng babae dahil sa banta ng nagsamantala sa kanya na siya'y babalikan nito. Isang gabi, nagising si Nick at ang kasambahay nilang si Beth nang may sumira sa lock ng pinto ng bahay na ayon kay Karina ay kagagawan ng lalaking nagsamantala sa kanya na labis niyang kinatatakutan. Narito ang ikatlong bahagi ng nakapangingilabot na kwentong Tampok sa Linggong ito na pinamagatang Nagbabalik ang Lagi. Sa isa na namang gabi ng lagi. Ay, hindi ko masisisi si Ate Karina na labis na matakot. Hindi mabura-bura sa isip niya yung pagsasamantala ng lalaking yun na hindi naman niya kilala, na maituturing ay isang malagim na bangungot na kanyang naranasan. Pero
mangyari man ang kinatatakutan ng amo kong babae, magbalik man ang lalaking nagsamantala sa kanya, mahihirapan na yung makapasok dito sa bahay. Dahil kinandado ni Kuya Nick ng kadena yung nasirang pinto. Kaya, matutulog na rin ako dito sa kwarto ko. May lalaki naglalakad sa labas ng gate. Bakit siya naglalakad doon? Masilip ngang mabuti dito sa bintana kung sino yun. Ang lalaki naglalakad sa labas ng gate. Lumakad na siya papalayo. Bago naman siya nakalayo, namukhaan ko. Dahil sa liwanag ng buwan. Malalim na ang gabi. Papahinga na ako. Pero bukas lalakad ako. Sisiguruhin ko kung tama ang aking hinala. Nakilala ko nga ang lalaking nakita kong naglalakad dun sa labas ng gate kanina. Aalamin ko kung anong ginagawa niya sa labas ng bahay ng mga amo ko sa 10 oras ng gabi. Lola Upeng! Ay, Beth! Ikaw pala! Pwede ko ba kayong makausap? Teka, ako nalalapit dyan sa tarangkahan. Ay, pasensya na, hindi kita mapapapasok. Nakawala kasi yung aming aso sa bakuran. Okay lang po yun, Lola. Bakit ba? May paglilingkod ba ako sa iyo? Nandyan po yung apo ninyo. Si Simeon? Opo. Nag-iisa naman po ang apo nyo na alam kong kasama sa bahay. Nasa kwarto niya si Simeon, natutulog. May kailangan ka ba sa kanya? Kasi po. May problema ka ba sa apo ko? Lola, matagal na po tayo magkalugar. Kilala ko na po kayo. Hindi kayo nangungonsinti ng mali. Bakit ba? May mali bang nagawa si Simeon? Hindi na po ako maglilihim, Kaya ako na pa rito. Dahil nakita ko kagabi yung apo nyo doon sa labas ng bahay ng mga amo ko. 10 oras ng gabi. Ano naman ang gagawin ni Simeon ko sa labas ng bahay ng mga amo mo? Sa 10 oras ka mo ng gabi? Ayun na nga. Yun po yung gusto kong malaman sa inyong apo. Beth? Baka po, may masamang balak si Simeon sa mga amo ko. Masamang balak? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Ano naman ang magiging masamang balak ko sa mga amo ng Beth na yun, Lola? Ikaw lang ang nakakaalam yan, Simeon. Wala akong masamang balak kang inuman. Maniniwala ako sa iyo. Kung hindi ka yumakap sa pagiging isang kampo ng dilim. Lola, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na hindi ako gumagawa ng inaalala mo? Na hindi ako mangkukulam o nangkukulam man o gumagamit ng karunungang itim ng mangkukulam man. Hindi man nagtapat si Beth sa akin. Pero bago siya umalis, halata akong may masamang nangyari sa bahay ng mga amo niya. Kaya siya naparito. At iniisip mong may masama akong ginawa sa kanila, Lola? Mali ba ako? Mali kayo, Lola. Simeon, sa tanda kong ito, alam ko kung nagsasabi ng totoo o nagsisinungaling ang kaharap ko. Bahala kayo, Lola. Sipin nyo na ang gusto nyo. Wala akong pakialam. Binabalaan kita. Ikaw ang binabalaan ko, Lola. Hindi ko maaaring konsintihin ang isang kamalian, ang isang kasamaan.
kahit pa sino ang may At kagagawan. hindi ko rin maaaring katakutan ng kahit sino, Lola. Walang sino man ang haayaan kung gumawa ng masama sa akin. Mangyayari na ang mangyayari. Kaya walang sino mang maaaring makialam sa akin. Ano man ang gawin ko, wala! Karina! Nick! Nick! Karina! Bakit ka sumigaw? Bakit ka umiyak? Nanginginig ka pa sa takot. Kanina, paglabas mo dito sa kwarto para magbanyo, may nakita ko lalaki na naglalakad sa labas ng gate. Sino naman ang maglalakad sa labas ng ganitong oras ng gabi? Hindi ko alam. Palamang na yung lalaki nagsamantala sa akin. Dito ka muna. Wag mo ko iwan, Nick! Sandali lang ako. Nick! Aalamin ko lang kung sinong nakita mong lalaki sa labas ng gate. At kung anong ginagawa niyo roon sa ganitong alanganing oras. Ate Karina, huwag kang matakot. Hindi ka namin pababayaan ni Kuya Nick. Bakit umiiyak pa rin ang asawa ko? Ay, Kuya Nick, natatakot pa rin siya. Mabalik ang lalaking yun. Alam ko, tototohanin niyang bantang babalikan niya ako para muli niya ako pagsamantalahan. Walang taong naglalakad sa labas ng ating gate. Meron! Kung meron, siguradong maaabutan ko siya. Dahil sandali ko lang naman ginising si Beth para bantayan ka rito sa kwarto. At wala naman ako nakitang tao sa labas. Kahit na nga ako, Kuya. Wala din ako nakitang ibang tao sa labas nung sumilip ako dito sa bintana. Pero naroon siya kanina. Kitang-kita ko siya. Maniwala kayo sa akin. Karina. Kapag nakita ko ulit lalaki yung makikilala ko na siya. Pamilya na sa akin ang mukha niya. Kapag nakita mo uli ang taong gumawa ng masama sa'yo, sabihin mo kagad sa akin. At sisingilin ko siya sa malaking pagkakautang niya sa atin. Kulang pang ibayad ang kanyang buhay sa napakalaking kasalanan niya sa'yo. Ayun na naman siya. Nasa labas ng gate, ayun siya. Tumingin din kayo sa labas ng bintana, ayun siya, naglalakad. Teka, wala naman ako nakikita sa itinuturo mo. Ate Karina, walang ibang tao sa labas ng gate. Bakit hindi niyo makita ang lalaki nagsamantala sa akin? Bakit ako lang ang nakakakita sa kanya? Bakit? Bakit? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Kung nakita ko lang kagabi ang lalaking kinatatakutan ni Karina Reste, hindi na siya sisikatan ng araw na humihinga. Nick, huwag kang maging mapusok. Ganito rin sigurong mararamdaman mo kung ikaw ang may asawa na ginahasa. Huwag mong ilagay ang batas sa iyong mga kamay. Sa palagay mo kaya, magkakaroon ng hustisyang nangyari kay Karina kung ipauubaya ko sa batas ang lahat? Bakit hindi? Ilang karumal-dumal na krimen na bang nangyari na ipinaubaya sa batas ang hindi nagkaroon ng hustisya? Nick. Sorry, Rusty. Kinausap kita dahil desidido na ako. Ipaghihiganti ko ang masaklap na sinapit ng asawa ko. Maghihiganti ako. Sukdo lang ako'y maging isang kriminal. Lola Upeng.
Bet, nilapitan kita na makita kitang naglalakad dito sa kalsada para mapanatag ang loob mo. Ano? Anong ibig niyo sabihin? Alam kong nababahala ka sa maaring masamang gawin ng apo kong si Simeon. Na makita mo siya ng minsang naglalakad sa labas ng bahay ng mga amo mo sa 10 oras ng gabi. Oy, totoo po yun. Kasi nga, may nangyari na nga hindi maganda sa amo kong babae. Hanggat maaari, ayoko na pong maulit yun sa kanya. Huwag ka mag-alala. Ano man ang masamang nangyari sa amo mo, hindi na mauulit yun. Ay, sana po. Hindi ang apo ninyong gumawa ng masama sa amo ko. Ano man ang ginawang hindi tama ni Simeon na ayaw niyang aminin sa akin, hindi na niya mauulit yun, Beth. Tinitiyak ko sa iyo. Talaga po? Mangyari na ang mangyayari. Ako ang susugpo sa katangaduhan ng sarili kong apo. Maganap man ang iniiwasan ko, ang magkaroon ng pagtutunggali, ang sarili magkadugo, at magkaroon ng tunggalian ng kapangyarihan sa kapangyarihan at nanlagim sa lagim. Saan hahantong ang umuusbong na hindi pagkakaunawaan ni na Simeon at Lola Uping? Maulit kaya ang bangungot na naranasan ni Carmina? Pakinggan bukas ng gabi ang ika-4 na bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Nagbabalik ang lagim sa isa na naman gabi ng lagim. Nagsigala Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, June Martin Legaspi, Rosana Villegas, Jerry Mutia at Susan Robles. Naglapat ng tunog Temyong sa musika ni Bugoy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Isinulat ni Oli Aquino at sa direksyon ni Leonel Benjamin. Gabi ng lagim. Lalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain.
anumang tao. Maligno! Mga kampo ng kaniliman! Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Kagabi, nabahala ang kasambahay ni na Carmina na si Beth nang may mamataan siyang naglalakad sa labas ng kanilang bahay sa 10 oras ng gabi. Lumapit ang babae sa lola ni Simeon. Tiniyak ng matandang babae sa kasambahay na siya ang susugpo sa kasamaan ng sarili niyang apo. Mangyari na ang mangyayari. Narito ang ika-4 na bahagi ng kahindik-hindik na kwentong tampok sa linggong ito na pinamagatang nagbabalik ang lagi sa isa na naman gabi ng lagi. Lola, alam ko ikaw ang nasa likuran ko. Simeon, nagsasagawa ka na naman ng ritual at orasyon. Pabayaan niyo lang ako. May binabala kang gawing masama. Ano man ang gawin ko, wala kayong pakialam. Nalalabuan ka ng pag-iisip. Huwag ninyo akong pakikialaman, Lola. Kung ayaw niyong madamay kayo sa bagsik ng aking kapangyarihan. Hay, di inamin mo rin ang totoo. Gumagamit ka ng karunungang itim. Gumagamit ka ng kapangyarihan ng isang kukulap. Oh! Simeon! Alam mo kung bakit, Lola? Dahil sawang-sawa na ako sa hirap at kabiguan. Mula na magkaisip ako, puro hirap na natikman ko. At lagi na lang akong nabibigo. Hindi mapasa akin ng mga minimithi ko, pati ang babaeng natutuwang kumalin na agaw sa akin ng iba. Hindi pa man ako nakapagpapakilala at nakapanliligaw sa kanya. Nagpakasal na sa iba. Kaya pikit mata kong yumakap sa kapangyarihan ng dilim para magawa ko ang nais ko at maangking ko ang gusto ko. Ano man ang sabihin mo,
Hindi tama na gumawa ka ng mali at masama sa iyong kapwa. Mali na ako mali! Masama ako masama! Pero walang makapipigil sa akin para gamitin ang karunungang itim para mapasa akin ang lahat ng aking naisin. Binabalaan kita. Ikaw ang binabalaan ko, Lola. Kapag nagpatuloy ka sa masamang gawain mo, hindi ako mangingiming kontrahin ang kapangyarihan mo. Kapag kinalaban mo ko, Lola, ikaw rin ang mapapahamak. Pati ako na sarili mong lola. Maaari mong gamitan ng karunungang itim? Oo. Nababaliw ka na, Kaya Simeon. huwag kang magkakamaling kalabanin ako, Lola. Huwag na huwag kung gusto mong magtagal pa ang iyong buhay! Nick, ginabi ka na rito sa opisina ah. Kailangan tapusin ko itong trabaho ko, Resty. Nuobliga ako ni boss na tapusin ito eh. Kung pwede nga lamang na ako ang tumapos niyan sa trabaho mo eh. Dahil sanay naman ako mag-overtime. Ako na bahala rito. Alam ko, gusto mo nang makauwi. Kasi nga, naghihintay sa akin si Karina. Yan nga ang inaalala ko eh. Malamang, hindi na naman kakain yun. Hindi na naman siya makakatulog. Hanggang hindi niya ako katabi. Paano? Yun. Tatawagan ko na lamang yung kasambahay namin. At pagbibilinan ko na lamang siya. Naasikasuhin mo na yung asawa ko habang wala pa ako. Mahirap na. Baka atakihin na naman ang matinding takot at pagkabahalang aking asawa. Matagal ko nang tinalikuran ang pagiging kampo ng dilim. Matagal na akong hindi gumamit ng karunungang itim. Pero wag lang magpatuloy ang pagkakalat ng lagim ni Simeon. Labag man sa loob ko. Muli ako magsasagawa ng ritual at orasyon ng ultimatum ng mapaminsalang karunungang itim ng isang mangkukulam. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Sa pamamagitan ng karunungang itim, ng ritual at orasyon na isinagawa ko, naalaman kong wala sa bahay ni Carmina ang kanyang asawa. Kaya sasamantalahin kong pasukin uli siya sa kanyang kwarto ngayong gabi. At gaya ng dati, gagamitin ko ang aking kapangyarihan upang walang sino mang makatulong sa kanya. At nang magawa ko uli ang lahat ng gusto ko sa babaeng matagal ko nang pinagpantasyang maangkin nang sa gana... Ang ulo ko. Bakit biglang kumilot ang ulo ko? Ay, napakasakit. Parang binibiyag ang ulo ko sa sobrang sakit. Hello, Kuya Nick? Beth, ang ate Karina mo. Ay, nasa kwarto nyo. Beth, tumawag ako sa'yo dahil hindi pa ako makakauwi, ha? May importante akong tinatapos dito sa opisina.
ikaw na muna ang bahala sa asawa ko, ha? Opo, kuya. Bantayan mo siya mabuti. Po. Sige po, papasok na ako sa kwarto niyo. Huwag mo siya iiwan, ha? Hanggang sa makauwi ako. Oo, Kuya Nick. Kuya Nick! Oh, bakit parang bigla ka na bahala, Bet? May naglalakad sa labas ng gate. Ha? Sino naglalakad sa labas ng gate natin? Isang Lalaki? hindi, babae. Babae? Matandang babae. Lola Uping, anong ginagawa niyo dito sa labas ng gate ng mga amo ko? Ganitong oras ng gabi. Bet, naparito lang ako para malaman mo. Wala ka nang dapat pang ikabahala kay Simeon. Ikaw at ang mga amo mo. Bakit niyo po nasabi yan? Huwag ka nang magtatanong. Basta mula ngayon, ipanatag niyo na ang loob niyo. Wala na magagawang pinsala ang apo ko sa mga amo mo. Wala na siyang magagawa. Teka po, teka. Lola Uping, sandali! Lola! Hindi ko maintindihan si Lola Uping. Bakit kaya siya nagmamadaling umalis kanina? Aalamin kong pilit kung anong ibig niya sabihin nung sabihin niyang kailanman hindi na pwedeng gumawa ng pinsala ang apo niya sa mga amo ko. Teka nga, kukunin ko yung cellphone ko na iwan ko kanina dito sa kama na binalikan ko. Pupunta ako sa kwarto ni Kuya Nick para masunod ko yung bili ng amo kong lalaki. Nabantayan kong mabuti ang asawa niya habang wala pa siya. Ano yun? Parang may nagdidistrong ka sa lock ng pinto sa harap ng bahay. Diyos ko! Baka nagbalik na naman ang lalaking labis na kinatatakutan ni Ate Karina. Baka siya yung nagdidistrong ka ng pinto doon sa labas ng bahay para makapasok sa kwarto at mapagsamantala na naman uli ang amo kong babae. Oh, natigil ang ingay nung pagdidistrong ka sa lock ng pinto. Lalabas ako dito sa kwarto. Titingnan ko kung may ibang taong pumasok dito sa bahay. Wala namang tao sa sala. Ba't umalo sa ulo ko? Nadidilim ang tingin ko. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Nick, mabuti dumating ka na. Ano? May lalaki na namang pumasok dito sa kwarto mo? Oo. At pinagsamantalahan na naman ako. Ano? Kaya napunit ang damit ko at gulong-gulobo ako. Kaya para pagdating ko, sira ang pinto sa harap ng bahay. At dinatnat kong nakabulagtang walang malay si Bet sa sala na may sugat sa ulo. Malamang, sinira na naman ang hayop na lalaking yun ang pinto. Kaya siya nakapasok dito sa bahay.
At pinukpok pa niya ng florera sa ulo ang ating kasambahay para mapagsamantalahan ka na naman niya. Hindi ko makakalimutan ang mukha ng lalaking yun na bago pa lamang nakakaalis nang dumating ka. Malamang, hindi pa siya nakalalayo. Susundan ko siya kanina. Susundan natin ang lalaking nagsamantala sa akin. Oo. Natatandaan mo kamong mukha niya? Oo, tandang-tanda ko itsura niya. Ituro mo siya sa akin. At kapag naituro mo ang hayop na lalaki yun, pagbabayaran niya ang 2 beses niyang paglapastangan sa'yo. Pagbabayaran niya ng kanyang buhay. Nick! Dito ka lang sa loob ng kotse kanina. Ako nang bahala sa lalaking naglalakad sa highway na nadaanan ng sasakyan natin at itinuro mo sa akin siyang nagsamantala sa'yo. Hoy! Ha? Huwag kang aalis sa katatatayan mo. Bakit? Mamaang-maang ka pa? Ha? Bakit mo ko tinututukan ng baril? Maliwanag ang sumbong ng asawa ko. Ikaw ang itinuro niyang 2 beses pumasok sa bahay namin at lumapastangan sa kanya. Nagkakamali ka. Wala akong nalalaman sa binibintang mo. Pagbabayaran mo ng mahal ang ginawa mong paglapastangan sa asawa ko. Pasasabugin ko ang bungo mo! Mamamatay ka! Saan hahantong ang pagpatayong ni Nick sa lalaking itinuro ng kanyang asawa na 2 beses lumapastangan sa kanya? Pakinggan bukas ng gabi ang 5 at huling bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Nagbabalik ang Lagim sa isa na namang gabi ng Lagim. Nagsigala Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, June Martin Legaspi, Rosana Villegas, Jerry Mutia at Susan Robles. Naglapat ng tunog Temyong sa musika ni Bugoy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Isinulat ni Oli Aquino at sa direksyon ni Leonel Benjamin. Gabi ng Lagim. Lalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi
sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kampo ng kaniliman! Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, nagkaroon ng mainitang pagtatalo si Simeon at ang kanyang lola dahil sa pagsasagawa ng lalaki ng ritual ng isang mangkukulam. Kasunod yun, dinatnan ni Nick sa kanilang bahay na sira ang seradora ng kanilang pinto at nagsumbong ang kanyang asawa na muli itong ginahasa ng lalaking kinatatakutan niya. Sa galit ni Nick, isinama niya si Karina sa paghabol sa lalaki. At nang ituro ni Karina sa asawa ang di umano'y lumapastangan sa kanya, kaagad itong binaril ni Nick sa ulo. Narito ang ikalima at huling bahagi ng nakapangalisang balahibang kwentong tampok sa linggong ito na pinamagatang nagbabalik ang langit sa isa na naman gabi ng lagi. Ano, Nick? Patay na ang lalaking lumapastangan sa akin? Patay na, Karina. Siniguro kung wala na siyang buhay.
nang iwan natin sa highway. Napakasama niya. Binaboy niya ako. Huwag ka na umiyak. Naiganti na kita sa lalaking kinatatakutan mo. Ilang araw at gabing niligalig ako ng sobrang takot. Dahil sa banta niya sa akin na babalikan niya ako. Na mangyayari ulit sa akin. Ang lagim. Ang bangungot na dinanas ko sa mga kamay niya. Wala ka nang dapat ikatakot. Wala nang lalaking labis-labis mong kinatatakutan. Kahit sa panaginip, ayaw ako patahimikin ng malaking takot ko sa kanya. Ngayon matatahimik na tayo, Karina. At walang saksi sa pagpatay ko sa lalaking lumapastangan sa'yo. Kaya wala tayong pananagutan sa pagkamatay niya. Wala. Lola, open! Lola! Beth! Oh, ikaw pala. Pwede mo ba kayong makausap sandali? Teka, tungkol ba saan, ha? Tungkol doon sa sinabi niyo sa akin kagabi. Nung makita ko kayong naglalakad sa labas ng bahay ng mga amo ko. Diba, sabi niyo, wala nang magagawang pinsala si Simeon sa aking mga amo? Totoo yun. Kaya wala ka nang dapat pang ikabahala sa aking apo. Ikaw at ang mga amo mo. Bakit niyo naman nasabi yun? Kuwan? Ibig niyo ba sabihin, may nagawa ng pinsala si Simeon sa mga amo ko? Wala akong sinasabing ganyan. Lola Uping? Ay, sandali ha. Maiwan muna kita at sikisuin ko lang muna yung apo ko. Nasaan ba si Simeon? Ay, nandun sa loob ng bahay. Hindi na naman bata ang apo niyo ha. Bakit kailangan niyo pa siyang asikasuhin? Nakatulog pala ako. Nasaan kaya si Karina? Sa bagay, nasaan man ang asawa ko ngayong gabi? Wala akong dapat ikapahalam. Dahil wala na siyang kinatatakutan. Napatay ko ng lalaking kinatatakutan niya na magbalik dito sa bahay namin at muling magsamantala sa kanya. Ang lalaking yun na napatay ko nang wala akong pinanagutan dahil walang saksi sa ginawa kong krimen at walang makapagtuturo na akong kriminal. Ha? Ano yun? Parang may nagdidistrong ka sa pinto. Sinong magdidistrong ka sa pinto ng bahay namin sa ganitong oras ng gabi? Sino yun? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Karina? Nick? Bakit po sinisira ang pinto ng bahay natin? Bakit, Karina? Ano ba nangyayari sa'yo? Ayaw sagutin ni Lola Uping yung tanong ko sa kanya. Kung may nagawa bang pinsalang apo niyang si Simeon sa mga amo ko. Halata ako. May nililihim siya sa akin. Ano man ang nililihim niya na yun? Aalamin ko ngayong gabi. Kaya palihim ako nagbalik dito sa bahay nila.
Simeon, halika. Hoy. Dito, halika. Si Lola Uping, palabas ng pinto. Magtatago muna ako dito sa likod ng puno, sa harap ng bahay nila. Halika, Apo. Dito tayo sa labas ng bahay. Halika. Oo. Ay, si Simeon? Ganyan. Oo. Parang batang inaakay ni Lola Uping. Nasang bakuran. Halika rito sa labas para malamigang ka. Para madali kang antukin at makatulog. Ha? Beth? Ikaw ba yung nasa likod ng puno? Oo, Lola Uping. Parang alam ko na kung bakit ka nagbalik dito sa bahay namin sa ganitong oras ng gabi. At kung bakit nagtatago ka riyan sa harap ng aming bahay. Gusto ko lang malaman kung anong ginawang masama ng apo nyo sa aking mga amo. Kailangan pa bang malaman mo, Beth? Hindi ba sapat na makita mong wala na sa kanyang sarili si Simeon? Nagkaganyan siya. Nawala siya sa kanyang katinuan. Parang bata na umiiyak at nagwawala kapag may gustong hindi naibigay. Dahil kinontra ko ang paggamit niya ng karunungang itim. Para hindi na siya makapabinsala sa kanyang kapwa. Masakit sa akin na makita ko siyang ganyan. Pero gugustuhin ko ng alagaan kung parang bata ang apo ko. Kaysa naman magsabog siya ng lagim. Karina? Hindi ako nagdistrong ka sa pinto. Ikaw ang nakita kong nagdidistrong ka ng pinto, Karina. Binitiwan mo lang ang screwdriver. Nang lumapit ako sa iyo at sitahin kita. Hindi ako. Lalaki. Yung lalaking kinakatakutan ko nagdistrong ka sa pinto. Lalaki? Tinutukoy niya yung banta niya. Nababalikan niya ako. Karina, walang ibang lalaki rito sa bahay maliban sa akin. Meron! Bakit pinagpupunit-punit mong damit? Bakit mo ginugulong buhok mo? Hindi pa nakakalayo ang lalaki nagsamantala sa akin. Tanda-tanda ako yung mukha niya. Habulin natin siya. Ituturo ko siya sa'yo para maiganti mo ako sa kanya. Ituturo ko sa'yo. Karina, asawa ko. Karina! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Ano? Kuya Nick, wala na sa kanyang sarili si Ate Karina? Wala na, Pat. Sabi ng lalaki nagsamantala sa akin. Balikan niya ako. Kaya dinidistrong ko niya yung pinto para mapagsamantalahan na rin niya ako. Dahil sa naranasan ni Karina na pagsasamantala sa kanya, nawala siya sa kanyang sarili. Dahil sa malaking takot na muling maulit ang masaklap na sinapit niya. Sa takot na magbalik ang lagim na naganap sa kanya sa bahay na ito. Kung wala nang ibang taong nagbalik pa rito para gumawa ng masama, maring si Ate Karina ang pumukpok sa ulo ko. Malamang, Pet. Dahil halos hindi na siya nakakakilala. Hindi na niya alam ang mga sinasabi niya, ang mga ginagawa niya.
Kaya inuulit-ulit niya ang eksena. Ang masamang nangyari sa kanya. Ang lagim na naganap sa kanya sa bahay na ito. Na mistulang bangungot na naranasan niya. Na hindi ko agad naintindihan. Kaya nakagawa ako ng isang malaking pagkakamali. Na labis-labis kong pinagsisisihan. Ano, Nick? Susuko ka sa mga otoridad? Oo, Reste. Para pagbayaran ko ang krimen na nagawa ko. Dahil walang kasalanan ng taong napatay ko. Inosente siya sa bintang ng aking asawa. Dahil nawala na sa kanyang sariling katinuan si Karirang. At ipapakonfine mo ang asawa mo sa mental hospital? Kailangan. Para magamot ang naging karanasan niya sa pag-iisip. Na nag-ugat sa malaking takot niya. Sa naranasan niyang pangungot. Sa pagbabalik ng lagim. Kung minsan, ang lagim na naganap ay mistulang bangungot na labis na kinatatakutan ng dumanas ng masaklap na karanasan. Subalit, dapat kayang katakutan ang pagbabalik ng lagim? O dapat na iyong kalimutan upang hindi na muli pang maganap? Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Nagbabalik ang lagim sa isa na namang gabi ng lagim. Mga nagsigala: Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, June Martin Legaspi, Rosana Villegas, Jerry Mutia, at Susan Robles. Naglapat ng tunog, Temyong, sa musika ni Bugoy Salonga. Supervision teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Isinulat ni Oli Aquino at sa direksyon ni Leonel Benjamin. Gabi ng lagim.